Okay, review na ulit tayo tungkol sa civil service exam. So, meron tayong dalawang problems dito. Number one, if 10% of a number is 60, what is 30% of that number? So, may dalawang way para isolve ito. Pwede tayong gumamit dito ng simpleng ratio and proportion. Pwede din naman na yung percentage. Or pwede gumawa lang tayo ng equation. Pag ganitong mga percent problem, gumagawa lang ako ng equation. Mas madali kasi yon. Hindi nyo na kailangan kabisaduhin yung formula na percentage rate base. So, diretso na tayo. Gawa natin equation. Sabi, if 10% of a number is 60. So, doon pa lang, gawa na natin. Word by word, i-translate natin sa mathematical sentence. 10%. So, if 10%, so we have 10% of a number. Yung of, ibig sabihin na itong of ay multiplication. So, 10% times what number? 10% of a number, hindi natin alam. Pwede tayong maglagay ng any variable. So, n na lang ang gagamitin ko. Yung is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. And then we have 60. Okay, so yan ang equation natin. Ang tinatanong, what is 30% of that number? So, kailangan isolve muna natin yung n para makuha natin yung 30% niya. Okay, so solve na muna natin itong n. Yung 10% pwedeng gawin nating fraction, pwedeng decimal. Pero sa ganitong mga example, ginagawa ko na lang fraction. Ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So, pag tinanggal ko yung percent, pwede ko yung palitan itong percent ng divided by 100. Okay? And then we have times n is equal to 60. Simplify natin ito. Pwede na makancel yung 0 sa yung 10 sa numerator. Bawasan natin ng 0 sa denominator. Meron na lang tayong n over 10 is equal to 60. Last step ayun, masolve na natin yung n. Para tanggalin yung 10 sa denominator, edi multiply natin both sides by 10. So, cancel na yung 10. Therefore, ang value ng n ay equal sa 60 times 10, we have 600. Pero hindi pa ito tapos dahil wala sa choices yung 600, di ba? Kasi yung 600, yun yung n. Ang hinahanap natin ay 30% of that number. 30% na itong n. Okay? So, kunin natin ang 30% yan. 30% times 600. So, ano pa isang shortcut pag nagmumultiply tayo ng fraction? Ang katumbas ng fraction, ng percent ay divided by 100. So, or shortcut, pwedeng i-cancel natin yung percent, tapos mag-cancel tayo ng dalawang 0. So, ang natira, 30 times 6, that is equal to 180. The correct answer is letter B. Okay? Or another solution, pwedeng gamitan ng ratio and proportion. Okay, so pag ganitong problem, pwedeng gamitin ng ratio and proportion. Ito kasi ang sabi, 10% of a number is 60. So pag ginamitan natin ng ratio and proportion, ito yung percent, tapos ito yung number. Ito yung number. Okay? So ang sabi, 10% daw, ay of 10% of a number is 60. Ang tanong, what is 30% of that number? So 30% of that number, we have n. Mas madali ito kasi simpleng ratio and proportion lang. Direct proportion lang yan. Siyempre, kapag yung percent lumaki, ang mangyayari sa number, lalaki. So, ibig sabihin, direct proportion. Pag direct proportion, pag partnerin lang natin ito, yung magkatapat ay i-over lang natin. So, we have 10 over 60 equals, itong magkatapat naman sa ilalim, we have 30 over n. Solve for n, just cross multiply. Okay? 10 times n, we have 10n equals 60 times 30. So, 6 times 3 lang yan. That is 18. Kopyahin yung dalawang 0. We have 1,800. And then, divide both sides by 10. Therefore, the answer, n is equal to, tanggalin lang yung isang 0. The answer is 180. Same answer, letter B. Okay, so ang question pala na yan ay nanggaling dito sa reviewer na ito. Meron ako dito 2024 pa, pero yung nandyan sa link, makikita nyo sa link dyan sa baba, ay 2026 na. So, napakaganda na itong reviewer na to kasi mura lang ito, less than 400 lang. Compared sa ibang mga reviewer ay lampas 500 or 600 yung ibang civil service. Tapos, napakasulit nito kasi kita nyo naman ang kapal nito. Tapos, kumpleto ito ng explanation. Hindi lang sa math, pati dun sa mga English, dun sa mga analogy, logical reasoning, kumpleto ng explanation. Kaya, recommended ko itong reviewer na ito. So, nandyan lang po sa yellow basket ang link.
Purchase nyo na habang matagal pa ang exam kasi kung malapit na tsaka kayo bibili ay hindi na masyadong ano yan. Kailangan mahaba ang preparation para sa civil service exam. Okay, so next, number 2. 4 and 2/3 is 10% of what number? Okay, so kagaya nung kanina, ginagawan ko lang ito ng equation. Diretso na. Hindi ko na ginagamit yung percentage equals rate times base. Kasi baka makalimutan nyo pa yung formula, maganda, alam nyo gawin yung equation, i-translate nyo word by word. So, 4 and 2/3, copyhin lang yung 4 and 2/3. Is, ang ibig sabihin ng is ay equal sign. 10%, so we have 10% of means multiplication. What number, hindi natin alam. Lagyan natin ng variable, let's say n. Then, isolve na natin. Or sa ganitong type ng problem, pwede nang hindi isolve ito pag tinignan nyo yung mga choices. Sabi, yung 4 and 2/3 daw, 10% daw siya. 10% yung 4 and 2/3. 10% lang yun. So, ibig sabihin, ang 100%, i-times 4 natin ito. Or i-times 4, i-times 10 natin kasi 10% lang. So, pag times 10 natin itong 4 and 2/3, 4 times 10, 40. So, around 40 yung sagot. So, kita nyo na? Tanggal yung ABC. Kasi around 40 ang sagot dito. Ito lang naman ang around 40, letter D lang. Letter C, medyo malayo. 36. 10%, ang 10% ng 4, or ang 10 times ng 4, 40, may 2/3 pa. So, automatic letter D ang sagot dito. Or, ipakita natin yung kompletong solution. Ayan, solve natin. 4 and 2/3 equals 10% times n. So, itong percent, gawin nating fraction. 10%, that is 10 over 100. Tandaan, pag tinanggal yung percent, mapapalitan nyo ng over 100 times n. Simplify natin ito mamaya. So, ito i-convert muna natin sa improper fraction. I-multiply lang ito. 3 times 4, we have 12. I-add ang numerator, 12 plus 2, we have 14 over 3. Then, simplify ito. Pwedeng makancel yung 10 sa numerator. Tanggal itong isang 0 sa denominator. Meron na lang tayong n over 10. Okay? So, baka malito. Sige, i-rewrite natin. 14 over 3 is equal to n over 10. To solve for n, tanggalin lang natin si 10. Pwede cross-multiply nyo, pero mas madali tanggalin na lang si 10 dahil ma-isolate na si n, multiply na lang natin both sides by 10. Pag minultiply kasi both sides by 10, ayun, n na lang yung natira, di ba? So therefore, we have 10 times 14 over 3. So, i-convert na lang natin ito. 10 times 14. 10 times ito, times yan, times. Hindi 10 and 14 over 3. So, 10 times 14 over 3. So, i-multiply na natin. 10 times 14, we have 140 over 3. Na kapag nireduce natin i-change natin sa mixed number, ito ang kakalabasan yan. So, ipakita lang natin, 140 divided by 3. 14 divided by 3 is 4. 4 times 3 is 12. Subtract, we have 2. Bring down 0, we have 20. Divided by 3 is 6. 6 times 3 is 18. Subtract, we have 2. Therefore, the answer is 46. And the remainder, that is the numerator over the divisor 3. So, the answer is 46 and 2/3. Okay, that's all. So, kita-kita tayo sa mga susunod pang mga basic math reviewer para sa civil service exam. Bye-bye!